Ating pong talakayin ngayon yung reason bakit po si Barbie Hsu, na kilala nating pangalan po na si Sunshine, sa kanyang palabas na Nature's Garden. Namatay siya 48 years old. Ang kanya pong kamatayan ito ay sanhi ng komplikasyon sa trangkaso. Nagbabakasyon ang buong pamilya sa Japan at bigla itong nagkatrangkaso. At ito nga nakakalungkot ay yung actress na Taiwanese na si Barbie Hsu, ayon sa balita, ang kanyang pagkamatay ay komplikasyon ng trangkaso. Ang pneumonia po na dulot ng trangkaso ang kinamatay niya. Nangyari ito habang nagbabakasyon sila ng kanyang pamilya sa Japan noong January 2025. Nagkaroon siya ng flu o trangkaso, lumala, naging pneumonia, ay siyang naging sanhi ng kanyang pagkamatay noong February 3, 2025. Mahalagang tandaan, ang trangkaso ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon, lalo na kung mahina ang iyong resistensya at dati ka na may sakit. Kaya mahalaga na magpabakuna ka laban sa trangkaso at kumonsulta ka agad sa doktor kung makakaranas ka ng simptomas nito. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo po yung bell para updated kayo sa aking health topics. Ganon din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe, i-click lang nyo yung follow, like, and share. Ang pulmonya po ay dulot ng trangkaso. Maring nakakamatay dahil sa ilang mga kadahilanan. Una, maaring namaga at nagbara yung baga. Ang trangkaso ay nagdudulot ng pamamaga ng daanan ng hangin ng ating baga. Pagka ito po'y nabarahan, namaga yung daanan ng hangin sa baga, nahihirapan tayong huminga. Pag lumala ito, dahil sa pagkakaroon ng pulmonya, napupuno ng likido at nana ang daanan ng hangin, yung air sac natin, yung air sac sa baga, na nagpapahirap sa pagpasok ng oxygen sa dugo. Itong dahilan kung bakit maaring malubhang panganib ang pulmonya na dulot ng trangkaso. Hinaharangan nito ang daanan ng hangin at sinisira yung air sac na nagpapahirap sa katawan makakuha ng oxygen na kailangan para tayo mabuhay. Ngayon, narito ipang paraan, no? Parang inyong maunawaan, pagka meron kang trangkaso at naapektuhan yung daanan ng hininga, para ba yung bahay mo binaha? Ang tubig at nana sa baga ay parang tubig baha na pumasok sa bahay mo at nahirapan kang gumalaw at makahinga. Para kang nilublob sa swimming pool, hindi ka na makahinga. Para bang baradong straw, ang mga namamagang daanan ng hangin sa baga ay parang baradong straw, nagpapahirap magsipsip ng hangin. Kumbaga sa trapiko, ang pamamaga ng daanan ng hangin ng baga ay nagdudulot ng trapiko sa mga daanan ng hangin, pumipigil ang oxygen na makarating sa dapat niyang puntahan. At ang mga pagkakatulad nito ay maaring makatulong sa inyo para nyo maunawahan ang seryosong epekto ng trangkaso na kailangan humihingi ng medical attention kung kung meron kang ganitong mga nararamdaman. Alam mo, sabi ko nga kanina, yung trangkaso nagkakaroon ng komplikasyon ng pneumonia dahil sa mahina ang iyong immune system. Ngayon, para malakas ang ating immune system, mag-take tayo ng vitamin C. Nakakatulong ito, protection ang ating katawan laban sa infection tulad ng sipon at trangkaso. Ang vitamin C isang potent antioxidant, nakakatulong po ito para hindi ma-damage ang ating baga dulot ng free radical. Ang free radical, ito'y nagdudulot ng oxidative stress na ito po'y tulad ng cancer, sakit sa puso at Alzheimer disease. Pag may vitamin C ka, madaling gumaling pa yung sugat mo kasi mahalaga na ang vitamin C po kasi tumutulong sa pagbuo ng collagen, isang protina
kinakailangan para mapagaling ang sugat. Nakakatulong ito para ma-repair ang tissues at mapanatili ang malusog na balat. At tumutulong ang vitamin C sa pag-absorb ng iron para hindi tayo mamutla. At ang vitamin C ay ito'y maaring nagdulot ng pagbaba ng BP, nag-i-improve ng daloy ng dugo at nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa puso, sakit sa baga. At number 1 po, para maiwasan natin ang katarata, ayon sa pag-aaral, ang vitamin C nakakatulong sa pagbaba sa panganib pagkakaroon ng katarata. Kaya ito po'y kasabay po nito, i-take natin yung Super B complex. Mahalaga itong dalawa na to, inumin natin to, pareho silang water-soluble vitamins. Ibig sabihin, kahit wala ka pa, effective sila pag empty stomach, walang laman ng tiyan mo. Kaya yung Super B complex, ito po tulad ng kaya complex, merong B1, B2, B3, B5, B12. Ito yung mahalagang papel sa ating para makatulong panlaban sa pagkapagod at maging aktibo tayo sa ating activities the whole day. Ang B-complex, maganda to sa brain function, lulusog ang ating utak at nervous system, maayos ang ating memorya, at itong Super B-complex, ito'y nakakatulong para maging malusog ang ating balat, buhok at kuko. At ang B1, B6, B9, B12, ito'y nagre-regulate po ito ng para maiwasan ang panganib sa sakit sa puso, lalo na sa mental health, no? At kung ikaw ay buntis, para makatulong ito para maiwasan ang panganib sa birth defect kung meron kang Super B complex. Pag mahina ang immune system mo, ang trangkaso po ay nagpapahina ng immune system, kaya pandepensa sa katawan mo, kailangan meron kang Super B complex, no? Ang ating po kasing immune system, parang isang hukbo nagtatanggol sa kastilyo. Ayun ang ating katawan. Laban sa mga mikrobyo at ang mga sundalo na yan, ito po ay meron silang antibodies, no? Para ito yung mga white blood cells, para tulungan na tayo na labanan ng maatake sa atin. Kaya pagka meron kang trangkaso, parang isang malakas na kaaway na bigla kang inatake. Ang trangkaso, pag mahina ang katawan mo, ang mga sundalo mo ay hindi makalaban. Kaya ang buong sistema mo naguguluhan, hindi ka madepensahan dahil mahina ang iyong katawan. Kaya kailangan po para malabanan natin yan, kasi po ang virus ng trangkaso ay ito po ay minsan pag mahina immune system mo, ay nagiging aktibo rin po ang mga mikrobyo para samantalahin ang kahinaan ng ating katawan. Kaya nga po, importante ang katawan ay napakahalaga na lagi kang nakatutulog, nagpapahinga, hindi ka over-fatigue, nakakainom ka ng saganang tubig, at nakakakain ka ng masustansyang pagkain. Pero pag pagod ka, puyat ka, very stressful ang buhay mo, hihina talaga immune system mo. Hindi ka makalaban sa mikrobyo, sa virus. Para mabilis kang gumaling, isang paraan para lumakas ang ating immune system, kailangan meron kang sapat na pahinga. Kailangan ng katawan para makapokus ka sa panlaban sa mikrobyo, sikapin po natin na makatulog tayo ng 7 to 9 hours bawat gabi. Magpahinga ka, iwasan mo yung sobrang pagkapagod. Inom ka ng saganang tubig, mga juices, mga soup, mga sabaw, para hydrated ka. Kasi ang katawan naglalabas ng toxin. Kung ikaw ay kulang sa tubig, hindi mo mailabas yung mga lason sa katawan mo. Makakatulong po kasi pag meron kayong sapat na tubig, maiwasan po natin ang paglapot ng plema. Kaya kailangan po, kung minom tayo ng sapat na tubig, mag-inom tayo ng mga fruit juices na mayaman sa vitamin C, at kailangan po mag-inom tayo ng maligamgam na sabaw,
na may luya at bawang. Meron kasing anti-inflammatory ang luya at saka bawang. At halimbawa, sinigang. Di ba yung sinigang, linalagyan natin ng bawang at sibuyas. Magandang inumin mo yan pag may trangkaso ka. Alam mo, nakakapagpahina ng ating immune system ang stress, no? Kailangan mayroon kang ma-relax ka. Kaya kailangan iwasan mo rin ng manigarilyo, uminom ng alak. Nakakasira ito sa ating immune system. At saka ugaliin po yung maghugas ng kamay, takpan ng bibig pag umuubo, para wag kumalat ang virus. Tandaan, ang suporta ng ating immune system ay mahalagang bahagi sa paggaling natin sa ating trangkaso. Alalahanin na kumonsulta ka sa doktor para sa tamang payo at maresetahan ka ng tamang gamot. Kung meron kang anumang alalahanin tungkol sa iyong kalusugan, pinakamahusay na kumonsulta ka sa doktor mo. Paalala mo na po sa ating crystal oil. Ito po yung crystal oil na nakakatulong sa pamamaga ng arthritis, pananakit ng kalamnan, sakit ng ulo, pampasarap ng tulog kasi yung aroma niyan, nakakabuti yung tulog mo. Yung amoy niyan ay mawawala din po yung bara ng ilong, magiginhawa sa paghinga mo. Nawawala din ang sakit ng tiyan mo, may pangkalmanting effect sa ating tiyan, nakakalisit ng kaginhawa sa kabag, sa bloating, pananakit ng tiyan. At pang-control din ito sa pagsusuka. Pang-control din ito sa lamok. At itinataboy ng amoy nito yung lamok, no? Kung kinagat ka man ng lamok para hindi mangate, pahiram ng crystal oil. Ganun din po yung ating activated charcoal, isang itim na pulbos na kuha sa kahoy, baon ng niyog. Ito'y ginagamit na medisina, makakatulong po ito sa pangalis ng kabag. Sinisikmura ka, sumisipsip ito ng gas at sumisip ng toxin sa bituka. Merong antibacterial properties ito. Pumapatay ng ilang bakterya sa ating digestive system. Gamot din ito sa pagkalason. Pagka na-food poison ka, inom ka ng activated charcoal. At ito rin po pag na-overdose ka sa gamot, pang-control din ito ng diarrhea. Sumisip-sip ito ng ekstrang tubig sa bituka, tumutulong para makontrol ang diarrhea. Ito rin po ay sumisip-sip ng bacteria toxin sa bibig, kaya pampabango ito ng hininga. Kaya nga po, ang activated charcoal available yan sa Patnubay kung gusto nyo pong magpa-deliver. Alam mo, ang pulmonya na dulot ng trangkaso ay maaaring magdulot po ng malubhang komplikasyon tulad ng sepsis, isang malubhang infection sa dugo na maaaring makamatay. Ang sepsis ay isang seryosong komplikasyon ng pulmonya na dulot ng trangkaso. Kapag ang infection sa baga ay kumalot sa daluyan ng dugo, nagdudulot ito ng pamamaga ng buong katawan at ito'y pwede mong ikamatay. Ano ba nangyayari sa sepsis? Kapag may pulmonya ka, ang bakterya o virus maring makapasok sa daluyan ng dugo mula sa baga. Ang immune system ng katawan ay tutugon sa infection na to. Nagdudulot ito ng pamamaga. Sa ilang kaso, ang pamamaga na to ay maring maging matindi at kumalat sa buong katawan. Nagiging sanhi ng sepsis. Ang simptoma po ng sepsis, lagnat, panginginig, mabilis na tibok ng puso, mabilis na paghinga, pagkalito, matinding pananakit ng kalamnan, bababa ang presyon ng dugo mo, mababawasan ang pag-ihi mo, malamig, maputla ang balat. Bakit mo panganib ang sepsis? Nagdudulot ito ng septic shock na tinatawag, isang kondisyon na bumababa ng sobra ang presyon ng dugo mo at maaring maapektuhan ng mahalagang organ, baga, puso, bato at utak. Ang sepsis isang nakakamatay na kondisyon, lalo kung ito hindi maagapan, hindi magamot kaagad. Kaya kung may hinihinalang may sepsis ka, medical emergency yan, no? Kaya paano ginagamot ang sepsis? Antibiotic po ang binibigay sa pasyente para labanan ng infeksyon. O kaya ina-IV ka para mapanatili ang presyon ng dugo at maiwasan ang dehydration.
oxygen therapy para makahinga ka. Sa malalang kaso, kailangan ng suporta ng paghinga o dialysis. Ang trangkaso ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon tulad ng pulmonya at sepsis. Wag itong ipagwalang bahala. Kumonsulta ka sa doktor kung may sintoma ka ng trangkaso para sa tamang pagsusuri at paggamot. Ang isang dahilan din po ang komplikasyon ng trangkaso, yung acute respiratory distress syndrome, isang kondisyon kung saan ang baga hindi kaya magbigay ng sapat na oxygen sa katawan. Ano po ba yung acute respiratory distress syndrome? Ito po ay isang maluwang kondisyon sa baga kung saan ang baga ay hindi kayang magbigay ng sapat na oxygen sa katawan. Kaya nga po, ang baga ay ang kondisyon na to, magdudulot ito ng pamamaga sa baga, nagiging sanhi ng pagtagas ng tubig sa maliliit na air sac o alveoli sa baga. Ito pong tubig na to humaharang sa pagpasok ng oxygen sa dugo. Ang resulta, magkukulang ka ng oxygen sa katawan, kaya yung acute respiratory distress syndrome, hirap kang huminga, mabilis sa paghinga, mababang antas ng oxygen sa dugo, nagiging asul ang kulay ng balat mo, pati labi, minsan nawawalan ka pa ng malay. Kaya mapanganib yung acute respiratory distress syndrome. Ito yung nagdudulot po ito ng kamatayan. Kapag ang katawan hindi kasi makakuha ng sapat na oxygen, ang ating utak at puso at bato ay maaring masira. Paano ginagamot yung acute respiratory distress syndrome? Walang gamot para dito, ngunit ang paggamot ay makatuon sa pagsuporta sa paghinga at pagbibigay ng oxygen sa katawan. Kabilang na yung paggamot ng oxygen therapy para mabigyan ng oxygen sa pamamagitan ng tubo sa ilong. Mechanical ventilation, no? Isang makina makatulong para makahinga ka. Maiwasan ang pamamaga ng ating baga, bibigyan ka ng gamot. Kaya nga po yung acute respiratory distress syndrome, ito'y malubhang komplikasyon ng trangkaso at ang tao may malubhang pinsala tulad ng itong respiratory syndrome na ito'y malubhang kondisyon. Kaya kailangan po nito ay yung agarang panggagamot, no? Paalala po sa lecithin. Isa pong ang lecithin, ito isang cup matatagpuan sa maraming pagkain. Kabilang na yung itlog, soybeans, mga nuts, no? Ito'y pinagmumulan ng choline, isang nutrient na may mahalagang papel sa malusog na utak. Kaya nga po, ang lecithin, ito po ay isang maganda para sa ating memorya, sa ating pagkatuto. Kaya para tayo po'y maiwasan ng pagiging ulyanin, mag-take tayo ng lecithin. Ito'y tumutulong para matiyak natin na hindi tayo maging ulyanin. Kaya nga po ang lecithin, ayon sa pag-aaral, nakakatulong sa maiwasan po yung Alzheimer disease. Kaya kailangan din po ng tama din pagkain, di ba? Tapos yung pahinga. Yun namang calcium magnesium natin, ito'y napakahalaga sa buto natin, kalamnan. At ang ating pong calcium magnesium, mahalagang papel sa ating kalamnan. Maiwasan natin yung purikat, no? Maiwasan ang osteoporosis. Habang tumatanda tayo, bumababa yung ating calcium, nagiging sanhi ng pagnipis ng ating buto. Ang calcium magnesium ay nakakatulong para lumakas ang ating buto, mabawasan ang panganib sa fracture. Ang magnesium, mahalaga ito sa function ng ating muscle. Ito'y maaring makatulong sa muscle mass at lakas ng ating kalamnan. At tumutulong ito para sumarap ang ating tulog. Ang magnesium, mahalagang papel sa pagparelax ng ating muscle. Madali kang makatulog, mahambing ang tulog mo pag nakakainom ka ng calcium magnesium. Tumutulong para ma-regulate ang ating sleep-wake cycle. Alam niyo po ba ang ating pong katawan, no? Lalo na sa Pilipinas, madaling magkaroon ng sakit, lalo na mga bata. Kaya ito pong mga linilecture ko sa inyo, ito'y paalala
na dapat tayo maging aware. Kaya kung meron tayong nararamdaman sa katawan, ikonsulta mo para maiwasan ng komplikasyon, no? Ipalam nyo po sa akin ang pangalan at address nyo, tsaka cellphone number niyo kung gusto nyo, kung interesado kayo sa ating mga health products, no? Ito po'y dinideliver ng rider, cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee, no? Yan po ay nakakatulong sa atin. Kung nais nyo pong subukan yung mga food supplement natin, ay mag-order po kayo. Basta i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, at sasagutin ko kayo kagad sa inyong mga katanungan, no? Kaya inuulit ko po, yung mga taong nagkatrangkaso, tapos nagkaroon ng pneumonia, tapos naging sanhi ng kamatayan, dahil meron na silang dating sakit tulad ng hika, diabetes, o kaya ay meron kang mahina talaga yung pulmon mo. Yan. Kaya para kailan po ang payo, magpabakuna tayo laban sa trangkaso taon-taon, ugaliin maghugas ng kamay, takpan ng bibig lalo pag umuubo at bumabahing, iwasan mong makisalamuha sa mga taong may sakit, manatili sa bahay kung may sakit ka. Kumonsulta kayo sa doktor kung nakakaranas kayo ng simptoma ng trangkaso at kailangan po kung nakakaranas po kayo ng yung mga nabanggit ko, magkaroon ng komplikasyon, ay pa-check up kayo kaagad. Dadako tayo sa ating food for thoughts, Matthew chapter 7, 7-8. Ito po yung, ito'y bahagi ng sermon sa bundok ni Jesus, kung saan tinuturo yan tungkol sa panalangin at kahalagan ng paghingi. Maghanap, pagkatok sa Diyos. Narito ilang komentaryo sa Matthew 7, 7-8. Kung kayo ay humingi at kayo'y bibigyan, humanap kayo, kayo'y makakatagpo, kumata kayo, kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kaya ang mga text na ito, nagbibigay diin sa pagtsatsaga at pananampalataya sa panalangin. Ginamit ng Diyos ang tatlong verb, humingi, humanap, at kumatok. No, seek, find, no? Ask, sabing ganon. Ipakita natin sa ating pong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya sabi niya, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kaya kung tayo po ay merong pananampalataya sa paglapit sa Diyos, ang tulong at biyaya niya, ito'y ating makakamtan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Ang sabihin po nito, ang Diyos po'y aktibo, no? Kaya ito'y mahalaga sa ating pagbabasa ng Bible. Sumunod sa kanyang mautos. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan, nagpapahiwatig ng pagtsatsaga at determinasyon. Kaya sinasagot ng Diyos ang panalangin, ngunit hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, dapat tayong patuloy manalangin at magtiwala sa panahon ng ating mga pangangailangan. Kaya po ang mahalagang punto, ang panalangin ay isang pribileho, responsibilidad ng bawat Kristiyano. Maging matyaga sa ating panalangin, hindi tayo dapat mag-alinlangan sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay laging handang makinig at tumugon sa ating panalangin. Yan po ang ating food for thought sa gabing ito. Nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.